Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinabukasan, nakita ng mga taong nanatili sa ibayo ng lawa na naroon pa ang isang bangka. Alam nilang si Jesus ay hindi kasama ng mga alagad, sapagkat ang mga ito lamang ang sumakay sa bangka at umalis. Dumating naman ang ilang bangkang galing sa Tiberias at sumadsad sa lugar na malapit sa kinainan nila ng tinapay matapos magpasalamat sa Panginoon. Nang makita ng mga tao na wala na roon si Jesus ni ang kanyang mga alagad, sila'y sumakay sa mga bangka at pumunta rin sa Capernaum upang hanapin si Jesus. Nakita nila si Jesus sa ibayo ng lawa at kanilang tinanong, "Rabay, kailan pa kayo rito?" Sumagot si Jesus, "Sinasabi ko sa inyo, hinahanap ninyo ako, hindi dahil sa mga kababalaghang nakita ninyo, kundi dahil sa nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Gumawa kayo hindi upang magkaroon ng pagkaing nasisira, kundi upang magkaroon ng pagkaing hindi nasisira at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ibibigay ito sa inyo ng Anak ng Tao, sapagkat siya ang binigyan ng kapangyarihan ng Diyos Ama." Kaya't siya'y tinanong nila, "Ano po ang dapat naming gawin upang aming maganap ang kalooban ng Diyos?" Ito ang ipinagagawa sa inyo ng Diyos. Manalig kayo sa sinugo niya. Tugon Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay Lunes, sa ikatlong linggo ng pagdiriwang ng Pasko ng Pagkabuhay. Ano po ba yung pakiramdam ninyo kapag nalalaman ninyo ang dahilan kung bakit kayo inahanap ng mga tao? Dahil mabait ba kayo? Dahil kaibigan kayo? O hinahanap kayo kasi uutangan kayo? Hinahanap kayo kasi meron silang nakukuha sa tuwing lumalapit sa iyo na siya naman talagang nangyayari at realidad. Kung sino ang may naibibigay, dun tayo malapit. Kung sino ang mayroong tayong pakinabang, dun tayo kumakapit. Kaya nga nalalaman natin kung sino talaga yung genuine na tumatanggap at kumikilala sa iyo doon sa mga panahon na kapag wala ka o kaya may sakit ka. Kasi kapag wala ka na at may sakit ka, iiwasan ka talaga. Dahil alam mo na ikaw ang hihingian. Kaya ganyan din ang nangyayari sa relasyon natin sa Diyos. Kung ito yung relasyon natin sa tao, ganito na rin ang nagiging relasyon natin sa Diyos. Bakit mo hinahanap si Kristo? Bakit ka nagsisimba? Sige nga. Pag halimbawa, yung tanong ni Jesus doon sa mga taong naghahanap sa Kanya at itanong sa atin, bakit niyo ako hinahanap? Kasi ang sabi dito, kung babalikan niyo yung kwento nung pagpapakain, nung Friday, di ba Ang pagpapakain sa higit 5,000 katao, nabusog sila. Kumain sila sa abot na gusto nila. At kaya doon, sabi dito, hinahanap na siya ng mga tao. Gusto pa nga siyang gawing hari. Kasi pag naging hari si Jesus, hindi na nila poproblemahin ng pagkain kasi kaya nga niyang mag-multiply. Kaya niyang magparami ng pagkain. Ito, harapan, diniretsa ni Jesus, hinahanap niyo ako hindi dahil
sa kababalaghan. Pag sinabi kasing dahil sa kababalaghan na ginawa niya o mga himala, ito kasi yung mga palatandaan na si Kristo ang Mesiyas, si Kristo ang anak ng Diyos. So hinahanap ba nila si Jesus dahil naniniwala silang si Jesus na ang anak ng Diyos, ang tagapagligtas? Pero sa kasawiang palad, ang sabi ni Kristo, kaya niyo ako hinahanap kasi nabusog kayo. O ngayon, gutom na naman kayo, nahanap niyo na naman ako. Sino bang madalas magpakain dito? Di ba yun yung madalas samahan? Yung magpapakain. Pero pag hindi na nagpapakain, wala na. Pero sana hindi tayo ganon. Huwag sanang umabot sa ganon. Kaya nga lagi ang paalala, huwag tayong masanay na tayo ang binibigyan. Sanayin din natin at subukan din natin na tayo naman yung nagbibigay. At yung nagbibigay na tinatanggap natin siya, hindi dahil may naibibigay siya, kundi dahil gusto natin tanggap natin yung tao, kinikilala natin yung tao, hindi sa status, no? At lalo tigit, nawa, no? Kung hinahanap natin si Jesus, hindi dahil may kahilingan ka na naman ngayon. Hinahanap natin si Jesus kasi hindi kompleto ang araw mo kapag wala si Jesus. Sana ganun, no? Kasi para bang yung system natin na hindi na kompleto ang araw mo kapag hindi mo natatanggap si Jesus. Kasi may mga pagkakataon, nandito nga tayo sa misa, pero dahil may hihingiin lang, pero hindi natin tinatanggap si Kristo kapag binibigay niya na ang kanyang sarili. Kapag sasabihin niya ng katawan ni Kristo, ayaw nating tanggapin, ayaw nating kilalanin. So muli, no? Yung tanong ni Jesus, nawa mapagnilayan natin ng mabuti, bakit natin hinahanap si Jesus? Amen?